Kaugnay pa rin ang umiinit na isyo tungkol po sa residency ni Senator Grace Poe. Kasama natin ngayon si Dean Amado Valdez, dati pong College of Law Dean ng University of the East. Ngayon po ay isa rin ho sa mga kilalang dekano ng mga nag-aaral ng abogasya. Dean, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, Congressman Angelo Palmones. Magandang tanghali po sa mga viewers niyo at saka nakikinig sa radyo. Magandang tanghali po lahat, sa lahat. Dean, nasa UE pa rin kayo, ano? Naka-retire na ako ay Retired na last kayo? year. So, but I still hold the position as Chairman Emeritus ng Philippine Association of Law Schools. Ayan, until this year, up to the end of this year. Philippine Association of Law School. Ang issue kasi mainit ngayon, residency ni Senator Grace Poe. Ang sinasabi ho ng kampo ni Senator Grace Poe, lagpas din na sila ng 10 taon. Sinasabi naman ng kampo ni Vice President Binay, kulang siya ng residency. Ang residency po ay isang mahalagang requirement para sa naghahangad na maging Pangulo at Vice Presidente. Ano ho? Pero ano ho ba talagang reckoning nito? That is a good question, but I just want to clarify, Congressman, na this issue is valid and very important issue dahil yung requirement ng residency nga ay nasa Constitution. So ang problema natin ngayon yung reckoning date kung kailan yung 10 years before the election. Okay. Kasi maraming milestone na since nagkaroon ng public debate on this, nagkaroon na ng maraming milestone, nag-start doon sa nakalagay sa Certificate of Candidacy na apparently 6 years before 2013 lang siya naging resident dito. And then meron ng mga counter arguments na sinasabi na it could have been 2005. Nag-swear siya o nag-swear siya. Nag-take siya ng oath of office noong 2009 o kaya noong 2007 nung ibentan niya yung mga ari-ari niya, I think 2005, o nung nagsimula mag-aral yung mga anak niya dito. Ang isang point of beginning of discussion dito, Congressman, is yung kaso ni Imelda Marcos. Okay. Kasi yung kaso ni Imelda Marcos, similar issue, sinabi rin nila na nasa Hawaii ka, wala ka pang 1 year before you run for Congresswoman of Leyte. So sinabi ng Supreme Court ay qualified siya as far as residency is concerned sapagkat ang issue dyan is in her case na umili siya sa Pilipinas at bumalik siya nung nasa Hawaii siya, yung residency niya ron is only temporary in nature. Temporary, okay. At constructive residence niya dito sa Pilipinas. So naipasok nila yung argumento na yon, they were applying the principle of domicile. Okay. Ang principle kasi of domicile, na maski wala ka doon sa Pilipinas, kung meron ka pa rin intention na bumalik, you are still domiciled in the Philippines, and therefore yung reckoning period ay yung pagnanatili mo di sa Pilipinas. Contrary do sa facts kay iba ho yung facts kay Senator po kay Senator Grace Poe. Anong dictum ngayon din nitong sa issue ho ng domicile? Nung wala ka namang intent? The first principle dyan is you can only have one domicile. To lose it, kailangan meron kang ang tinatawag doon na nawala yung tinatawag na animus revertende. Ayun, wala ka ng desire na bumalik. Okay. Kasi meron ka ng animus manente na ang ibig sabihin doon na ang desire mo ay manatili na doon sa pinuntahan mo. So in the case of Grace Poe, nung nagpunta sa US, na-lost niya yung domicile. Dahil nga sa nag-acquire siya ng American citizenship, asawa niya ay American citizen, bumili siya ng bahay doon. So ibig sabihin, ayaw ko na sa Pilipinas, mas mahal ko lang mas mahalaga na sa aking tumira dito sa US. Yun ang pinakita ng intention niya yon. So nagkaroon siya ng animus manende sa US at wala na siyang animus revertante.
Okay. So nagkaroon Din, sila ulit. Oh. oo. Pero din, nag-maintain pa rin siya ng domicile sa Pilipinas. Meron pa rin ho siyang tahanan sa Pilipinas. Meron siyang residence kasi halimbawa ikaw meron ka pa rin residence sa Maguindanao, di ba? We can have many residences. May vacation house. But that is not your house domicile. Hindi domicile 'yon. Kaya naputol yung kanyang domicile. Okay. Nung sinabi niya na mas gusto ko na maging Amerikano. But then nagbago isip, bumalik siya dito at nag-execute siya ng sworn statement na I am now reacquiring my Filipino citizenship. So 2009. Ito ba yung counting ng 10-year period? That's one. Tapos sabi naman niya ngayon, well, no, ibinenta ko yung property ko sa US, yun ang counting ng intention ko. Sabi naman niya, nung pinag-aral ko yung anak ko dito, yun ang counting ng intention ko na dito na rin sa Pilipinas manira. So it becomes a legal question. Okay. So kung that's a legal question, it's a constitutional issue kasi nandun ho sa constitutional requirement ng isang tatakbo na presidente, it has to be elevated sa Supreme Court. The Supreme Court, sila ang magre-resolve dyan. Pero who will elevate it, it's a big question. Kung hindi nila elevate, no one will elevate it, magiging cloud of doubt sa kanya yon. Over her head. Kaya, okay. But can anyone raise that issue now? Hindi pa naman ho kandidato si Senator Grace Poe for president or dalawa vice kasing issue dyan, Congressman eh. One issue is, do you have the legal personality to file it? Pangalawang issue is it already ripe for judicial controversy? Kasi premature pa ngayon yan. So, hanggang ngayon, tayo pa rin na nag-exchange ng views dyan. In the court of public opinion pa ang level nito, but the final statement will come from the court. Okay. So ang mangyayari ho nito, hihintayin muna na mag-file siya ng Certificate of Candidacy kung talagang may intention siyang tumakbong presidente o vice-presidente. Then that's the time bago po ito questionin yung kanyang qualification sa COMELEC, and after siguro didinggit pa sa COMELEC. After sa October, pag ganyan, Congressman Hello, yung timeliness wala nang problema. Wala nang problema yung issue as far as timeliness is concerned. I see. And kaya at this point, but it's a valid issue dahil nga sa yung 10-year period ay hindi lang letter or number yan sa Constitution eh. May psychological, sociological, philosophical reason for that. okay. For that within 10 years kailangan ma-test ng taong bayan, ma-measure nila how much you are committed to your bayan. And that candidate also could show that he understands the dynamic of poverty, psychology ng tao, etc. Yun ang significance ng 10-year period. So yun yung wisdom kung bakit may 10 years. Pero, ang tanong ko nga, tingnan naman natin, ang dami-dami nga dito, 20 years na nga nakaupo sa pwesto, pag nanakaw naman hong inaatupag. Yan ay isa sa mga issues na yan. Kasi, alam mo, yung pagiging pagtahak sa daan along the way ano mangyayari yung after 10 years, anong gagawin niya, di ba? We don't know the future Will he be captured by the system in the 10 years time? Was he tempted or tested by the system? Wala tayong makikitang empirical evidence to show na meron siyang na met niya yung mga challenges na yan. What about the issue of nationality? Na-reacquire niya na ho ba yun after denouncing yung kanyang US citizenship? Well, clear na yun na if you are Filipino natural born before, pag nag-reacquire ka, nasa batas na ho yun, sinabi na ng batas na you are considered to regain your old status as natural born. Okay. Natural born ka pa rin. Natural born. Natural born. Yan ang mga issue ngayon. Foundling daw siya. So it's an issue whether we believe the story about the child being transferred from one big house to another in Iloilo.
So is it true that she does not know the real identity of the parent? But as of this time, may presumption ng international law, convention, Hague Convention, na if foundling is a citizen of the country where she or he is found. Okay. Din, maraming salamat po. Nakakatuwa lang ho na may mga ganitong pag-uusap. Alam naman natin that the language of law, ang may interesado diyan lagi mga abogado lang o kaya yung mga nag-aaral ng abogasya. But with we have to educate our people because yung philosophy nun concerns them as well. Ayun, okay. Din, maraming salamat. Magandang tanghali po. Salamat, Congressman. Magandang tanghali po. Si Dean Amado Valdez, ang Chairman Emeritus ng Association of Legal Educators o mga nag-aaral po ng abogasya para mas maikli.